Umayos ako ng upo, ngunit nanatili ang braso ni Karin sa aking bewang. Ay! Nagbaba ako ng tingin. Nalabag ko ang isa sa mga rules ni Karin bilang prostitute niya. Her forehead knotted. Ano yun? I got pregnant. Madam Julia. I smiled bitterly. Natakot din ako sa magiging parusa ni Karin sa pagsuway ko sa kasunduan kaya umalis ako na hindi nagpapaalam sa inyo. Naku kang bata ka. Hindi ako pinatulog ng kaba nang sabihin nilang nawawala ka na. Pati si Clean. Hindi namin alam kung saan kayo hagilapin. She said. Saan kayo nagtago ni Clean? Nasa Palawan, madam. Hector ang tumulong sa akin makalayo dahil alam niyang buntis ako. I said. Siya yung tumulong sa aking magsimulang muli. Tumango-tango si madam. Humaba pa ang aming usapan habang si Karin ay tahimik lamang sa aking gilid. Dumating na rin ang aming order ngunit patuloy pa rin ang aming usapan. We talked a lot. Especially about those years when I'm gone. Madam Julia has now a child. The mother. Hindi niya alam. Yung ilan sa mga kasamahan ko sa bar ay tumigil na at nagkapamilya. Ngunit marami pa ring nanatili sa pagiging club stripper ng dating kong pinagtatrabahuan. Marami pa kaming napag-usapan. Katulad ng mga bagay na nangyari sa amin habang malayo kami sa isa't isa. Natigilan lang kami nang mag-ring ang phone ni Karin. He pulled out his phone to look at the caller ID before excusing himself to us. Pagkaalis ni Karin ay agad akong tinaasan ng kilay ni Madam. Kinasal na kayo? She asked. I raised my brows too. Anong kasal? Kasal po siya sa iba, Madam. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang lakas ng loob para kunin kami ng mga anak niya sa probinsya. Malakas talaga loob niya kasi sperm niya yun eh. Nagkibit balikat si Madam Julia. Alam mo ba nang mawala ka parang nangangain na ng tao si Mr. Farrell. Lagi niya akong tinatawagan kung alam ko ba kung nasaan ka. Naku, patay na patay sa'yo yan. Umiling lang ako sa kanya. That's impossible. Anong patay na patay ka riyan? I chuckled. Pero seryoso, Madam. Laking pasalamat ko rin sa kanya na kinuha niya kami sa Palawan. Kasi kung hindi, baka hindi na tayo magkikita ulit. She reached for my hand that was placed above the table and squeezed it. Ako rin. Masaya rin akong makita ka ulit. At saka, gusto ko rin makita ang anak mo. Ano ba siya? Babae o lalaki? Triplets po sila. 2 boys and a girl. I said proudly. Huwag po kayong mag-alala. Makikilala niyo rin sila. Or you can visit Bachelor's Village to meet my children. Ngumiti siya ng matamis. Of course I will. Talagang bibisita ako dahil gusto kong makita kung kanino nagmana ang mga anak mo. Dahil sa sinabi nito ay agad akong umuso. Yun na nga po eh. Kaya agad akong nabisto kasi namana ng mga anak ko ang genes ni Karin. Pati na rin yung mga mata niyang pilak. Ay! She clapped her hands once. Ang swerte mo, girl. Napailing ako sa kanyang inasta. Agad din namang bumalik si Karin sa aking tabi. Bry is looking for us. He said. Umuso ako at bumaling kay Madam Julia. Dams, hinahanap na ako ng mga chikiting ko. Tumango ito. CJ. Teka, pahingi munang number mo. Wala akong contact sa'yo. Doon ako napakamot sa aking batok. Hindi pa nasa sa uli ang phone ko. Hindi ko pa po nahanap ang cellphone ko. Pero kapag nakabili po ako ng bago, tatawagan ko po kaagad kayo. May number naman po si Karin sa inyo eh. Okay, sige. She nodded. Oh, siya. Humayo na kayo. Aalis na rin ako kasi mailakad pa. Tumango ako at sabay kaming tumayo. Nilapitan ko si Madam Julia at niyakap siya ng mahigpit bago kami nagpaalam sa isa't isa. Karin held my hand as we walked out of the restaurant. Pasimple kong tinataasan ng kilay ang mga babaeng nakatingin sa gawin ni Karin. As soon as we stepped out of the place, sinalubong kami ng lalaking sumalubong din sa amin kanina. He handed Karin the keys before we continue walking. Karin. I called him.
Can I ask you something? Essen, kailan mo ibibigay ang phone ko? Nang tumapat kami sa gilid ng kanyang sasakyan ay agad niya akong hinata. He pulled my waist and kissed my forehead. Bibili na lang tayo ng bago. I throw it out. My eyes widened when I heard him. I took a step back and looked at him like he'd grown two heads. Tinapon mo. Pag-ulit ko. I did. He replied. Why? Ang daming important files at contacts dun, Corinne. Para akong batang pumadyak sa aking kinatatayuan. Colleen. Ewan ko sa'yo. Inirapan ko siya. Binuksan ko ang pinto at bago ako pumasok ay nagsalita muna ako. Huwag mo akong bilhan ng bago, Colleen. Hanapin mo yung phone ko. 3 araw ang lumipas matapos ng pagkikita namin ni Madam Julia roon sa isang mamahaling restaurant. 3 araw ko na rin siyang hindi kinikibo. Tinatamad akong kausapin siya. Naiinis ako sa kanya. Ewan ko kung bakit. Basta ganoon ang nararamdaman ko. Mama, kailan po tayo aalis ulit? Tanong ni Cole habang nasa garden kami at nagpapahangin. 4:00 na ng hapon. Unti-unting lumulubog ang araw kaya't hindi na masyadong mainit dito sa hardin. Kasalukuyan silang naglalaro at wala dito si Corinne, nasa kanyang opisina. I shrugged off my shoulders. Hindi ko alam. Tanong mo kay papa mo mamaya. Mama, bakit hindi ka na po nag-work? Bray asked. I pursed my lips. Hindi na ako nagtatrabaho dahil pinatigil ako ni Corinne. I didn't ask him the reason. Because that shit favors me. Tinatamad na akong bumangon at yon ay hindi ko alam. Kasi yon ang sabi ng papa nyo. I said and forced a smile. Pumalakpak kaagad si Brie. Talaga po? Yehey! Katulad na tayo ng mga classmates natin, Cole. Si mama nila na nag-aalaga sa kanila. Bigla akong nakaramdam ng konsensya. Isa rin to sa dahilan kung bakit pabor ako sa pagtigil sa pagtatrabaho. So I can be a hands-on mom towards my babies. I love my dream job. But I love my triplets more. Mama! Tumabi sa akin ng upo si Cambria. Galit ka po kay papa? My brows lifted upon hearing my daughter. Bumaling ako sa kanya na nakaupo sa aking tabi at pinilig ang aking ulo. What do you mean, baby? Kinamot ni Brie ang kanyang kilay. Kasi po, mama. Hindi niya na po kinakausap si papa. I pursed my lips. Mailap ang mga mata ni Brie. And it only means one thing. Inutusan ka ni papa mong itanong sa kinyan. Suminghap si Brie samantalang si Cole ay natawa. Calling is busy playing with his remote-controlled helicopter and doesn't give down in our direction. Paano mo nalaman, mama? Narinig mo po kami ni papa kagabi? Gulat ang mga mata nitong nakatingin sa akin. Mama is just guessing. Thank you for confirming it, Bray. Pinanliitan ko siya ng mga mata. At natuto ka ng magtago kay mama. Bad influence yung papa nyo. I'm not. Sabay kaming napatingin sa hamba ng pinto. Papasok ng bahay. Doon nakatayo si Corinne at suot pa rin ang kanyang damit pang opisina. Halatang kagagaling niya lang sa trabaho. Papa. Bumaba si Brie sa bench at nananakbong lumapit sa kanyang ama. Up! Pinanood ko kung paano buhatin ni Corinne si Brie at halikan ang bata sa pisngi. His daughter giggled and hugged his neck. Nagsimula siyang maglakad sa aming direksyon. Sinalubong siya ni Cole at nagmano. Hi, Papa. May pasalubong po. Inosenteng tanong ni Cole. Cole. I warned him. Huwag niyong sanayin. Of course. They're in the living room. Go find yours. Pagpuputol sa akin ni Corinne. Namilog ang aking mga mata. Pumigla si Brie sa pagkakakarga niya at pati si Kaling na walang pakialam kanina ay tinigil na ang paglalaro sa laruan niyang helicopter. Sabay silang tatlo na pumasok muli sa kabahayan at naiwan kami ni Corinne mag-isa. Inirapan ko ito at tumayo. Susunod na sana ako nang pigilan niya ako sa aking bewang. Are you mad at me? He whispered. Nilingon ko siya at sinamaan ng tingin. I'm not mad, Corinne.
Just give my phone back. I said I throw it out. He heaved a deep breath. Lihim akong napaigik nang hinila niya ako at ngayon ay kaharap ko na siya. What's so important with that phone, Colleen? Kasi nandoon lahat contacts at important files ko. Mahinahon ngunit nang gigigil kong wika. Ano ba kasing pumasok sa isipan mo at tinapon mo yung phone ko? Corinne, that phone contains everything. Including the text messages you had with this guy named Jen Suarez. Pagpuputol niya sa akin. My lips parted. Ano? Stunned. His jaw clenched. I won't give you your phone, Colleen. I bought you a new one and you'll be using that. Let's end this discussion here. Pero Corinne. He cut me again by sealing my lips with his. My eyes widened, especially when he pulled my waist closer to his body. My hand landed on his chest and gripped his shit. Wala sa sarili akong napapikit at tinugon ang kanyang halik. I can feel him smiling between our kiss. Kinagat niya ang aking ibabang labi at sinipsip bago ito pakawalan. Sinandal ko ang aking noo sa kanyang balikat at hinabol ang aking hininga. Corinne has the ability to steal my breath and this isn't good. Not good at all. At kahit anong pagdideni ko, mabilis ang pagtibok ng aking dibdib. And only Corinne can make my heart beat like this. Siguro kung wala siyang asawa. Baka hindi ako natatakot ngayon. I hate you. I whispered. He kissed my hair and hummed. No, you don't. Hindi ako umimik. Nanatili kami magkayakap at hindi ko alam kung bakit ngunit ang gaan ng aking pakiramdam. His scent relaxes me and this is confusing. Ang bango-bango niya. Get change. We'll be heading somewhere tonight. He cupped my face to look at me in the eyes. Huwag ka na magalit. I bought you a new phone with all the contacts of your former co-nurses. Except that Jen Suarez. I'll kill him. I pursed my lips and looked away, stopping myself to damn smile. Naiinis na ako. I don't know what's with Corinne na ang galing niya sa pagpapakilig sa akin. Ang sama mo. I snorted. Ninitian niya lang ako bago nag-ayang pumasok sa loob. Hindi ko na rin pinilit ang aking sarili at pagtutulak sa kanya palayo dahil gustong-gusto ko ang kanyang amoy. This is weird. Sino sila? Yan ang unang tanong na namutawi sa aking labi nang mabungaran namin ang tatlong beki na nasa sala at mukhang hinihintay kami. The other beki is holding a black box. A big black box. Ano laman yan? Bomba? They will help you with your look tonight. He said. Tumingin ako sa kanya na nangungunot ang noo. Bakit? Saan tayo pupunta? Somewhere. Hinalikan nito ang aking noo. And don't worry. Our babies would be coming with us. Mumiwi ako at bumuntong hininga. I've been sitting here in front of the mirror with these three bikis doing their job for almost 2 hours. Nangangalay na ang aking puwet at gusto ko nang tumayo at mag-inat ng katawan. You're so pretty talaga, sis. Wika ng makeup artist. Kung ikaw rin ba naman ang lagi kong kliyente ay talagang hindi ako mapapagod mag-experiment ng new makeup sa peslak mo. Tipid lang akong ngumiti. Una sa lahat, ayoko nito. Parang nairita ako. Ngunit sabi ni Karen ay may lakad kami kaya dapat daw ay mag-ayos ako. Pangalawa, I hate their perfumes. Ngunit hindi ko sasabihin yun dahil baka ay masabihan pa akong maarte. I mean their perfumes were too irritating to my nose. Parang gusto kong bumahing. In fairness, akala ko kanina mas deserve ko si Mr. Farrell. Mas deserve pala ng asawa niya. Ani naman ng hairstylist habang inaayos ang aking buhok. I pursed my lips. I can feel like someone pinched my heart. Hindi na ako umimik. My face became stoic while waiting for them to finish styling me hair and doing my makeups. Ayan doon na. Pakiabot nga nung gown ni Mrs. Farrell. Wika nung makeup artist. Please don't. Pilit kong ani. Ayokong suotin yan. Hala uwi. The hairstylist asked. That's so pretty pa naman.
Mr. Farrell requested that gown from Tan's clothing line for you. I'm not his wife. I'm not Mr. Farrell. Ayokong suotin yan. Mariing sambit ko. Ha? Mas lalong naguluhan ang ekspresyon nila. Pero Mrs. What's the problem here? Natahimik ang lahat nang marinig ang tinig ni Calvin. I rolled my eyes heavenwards as I continued staring at my own reflection. Hindi ako umimik. Kasi po ayaw suotin ni Mrs. Farrell ang gown. Mahinang sambit ng makeup stylist. Calvin looked at the mirror where I am staring at bite his lips. Okay, get out for a while. Sabay ang tatlong nagtanguhan. Isa-isang naglabasan ang tatlong Becky at kami na lang ni Calvin ang naiwan. He locked the door first before walking in my direction. I'm not wearing the dress your legal wife owns, Calvin. Bawat bigkas ko ay may rein. Pinaikot niya ang aking kinaupuan at pinaharap sa kanya. He leaned in and a smile drew on his lips. You've been very fond of thinking I'm married, Astrid. Kinurot nito ang aking ilong na kaagad kong tinampal. That's not owned by someone, Astrid. It's yours. I bought that gown for you. It's a brand new gown. Umiwas ako ng tingin. I can't take the intensity of his silver eyes. Then bakit sabi nila kay Mrs. Farrell yan? Imposible namang sa lola. They thought we're married, Astrid. That's why they addressed you as Mrs. Farrell. He cut me. So stop throwing tantrums now. I don't want us to be late tonight. He pecked on my lips before leaving the room. Muli akong umirap at sabay nito ang pagpasok muli ng tatlong napagbalingan ko ng sama ng loob kanina. They handed me the gown and a lined black halter gown. It has a crisscross back and I'm sure this will definitely reveal my back. Walang imik akong pumasok ng banyo at nagbihis. Medyo nagulo ang aking buhok, ngunit wala rito ang atensyon ko. Bumaling ako sa human length mirror dito sa banyo at napaawan ang aking labi. May slit din ang gown sa kanang hita at sa bawat kong hakbang ay lumilitaw ang aking hita. I raised my eyebrows. Well, it's not bad after all. I feel so confident with my makeup and gown. Tapos na po kayo, Mrs. Farrell. Katok ng isang Becky. I bite my lips. Kung kanina ay nakasimangot ako. Ngayon ay pinipigilan ko na ang pagngiti. Tumikim muna ako bago na pagdesisyon ng lumabas ng banyo. Oh my gosh! Pumalakpak ang isang Becky na nagmanicure sa aking kamay kanina. Ang ganda! True. Sang-ayon ng isang Becky. Let's go, Mrs. Farrell. Ayusin muna natin ang buhok mo. I nodded my head and they guided me to sit back into my place. They styled my hair into a braided bun. Pinagsuot din nila ako ng mamahaling necklace at earrings. The manicurist was the one who helped me with my pin heels. Nang matapos na ang lahat ay muli nila akong pinatayo. I stared at my reflection and smiled. I never felt this confident with my look before. Bumaling ako sa tatlo at ngumiti. Thank you. I stated. And sorry about my behavior while ago. Ngumiti ang makeup artist. Ayos lang po, Mrs. Farrell. Tipid na tango lang ang sagot ko sa kanila at muling humarap sa salamin. I huffed and raised my brows. Look like someone my mother. Pinapasabi po ni Mr. Farrell na maghihintay raw po sila sa labas. Anang hairstylist? Tumango ako. I glanced at my reflection for the last time before making my way out of the room. Hindi na ako nag-abala pang hawakan ang hem ng aking evening gown dahil sa taas ng aking pin heels. Hindi ko na ito naapakan. Mama, is that you? Napatingin ako kay Brie na nakaupo sa pang-isahang couch. She's wearing a black evening dress also with the same style as mine. I can see her 1-inch doll shoes and her hair is braided into waterfall. You're very pretty, Mama. Tipid na wika ni Kaling. You're handsome too, Kaling. I said. My babies are so beautiful and handsome. Mana sa'yo, Mama.
Kumindat si Cole. Nabaling naman ang atensyon namin kay Karen nang pakunwari itong umubo. Inirapan ko lang siya. At sa'yo rin, Papa. Wika ni Bree. We have your silver eyes po. Mas naging pretty kami. Kinarga ni Karen si Bree at kinurot ang ilong. Of course, sweetheart. You're pretty because you have amoy eyes and you have your mom's angelic face. Umismid ako rito. May dumating na guard at agad namang tumayo si Karen. Nag-aya na itong lumabas, kaya't hinawakan ko kaagad si Kaling sa kamay samantalang si Karen ang may hawak kay Cole. Kung ano ang suot ni Karen. Yun din ang suot ng dalawa kong mga anak na lalaki. Hindi ko alam kung sinong nakapilit kay Kaling na magpaayos gayong hindi naman ito pumapayag na hawakan ang kanyang buhok. I don't know why. He won't tell me. Saan tayo pupunta, Papa? Rinig kong pagtatanong ni Bree sa kanyang ama. Saktong nakarating kami sa harap ng Mercedes-Benz ni Karen. His guard opened the door on the back seat for Cole and Kelly. Nagpumilit din si Bree na roon sa likod makikisakay kaya walang ibang choice si Karen kundi bitiwan ang bata. Nang makapasok ang tatlo sa loob ay bumaling sa akin si Karen. He opened the door beside the passenger seat and offered his hand. May ay. Lumabi ako bago tinanggap ang kanyang kamay. Inalalayan niya akong makapasok bago sinarado ang pinto. Umikot siya patungong driver seat at pumasok doon. Papa, saan po tayo pupunta? Muling pangungulit ni Bree. Hindi ko na sinita. Kasi gusto ko rin namang malaman. It looks like this event is such a very important occasion since we're all dressed. To Mr. and Mrs. Yildirim's wedding anniversary. Star. Napamulagat ako at tumingin sa kanya. To what? Para akong lutang buong biyahe. Akala ko ba may hindi sila pagkakaintindihan ng mga Yildirim? Bakit naman siya sisipot sa wedding anniversary ni Papa at ng bago niyang asawa? Ha? This is making me confused as hell. Para na akong timang nakaupo sa passenger seat at walang imik. Karen and Cambria exchanged conversation and I'm not in the mood to listen to the chats. We're here. Pagpupukaw ni Karen sa aking isipang kung saan-saan na napapadpad. I blinked my eyes several times and looked outside the window. Nabungaran ko ang ingranding mansion na halata mong may okasyon sa loob. Maraming sasakyan ang nakaparada and I guess those cars are owned by their visitors. Wow, Papa! Diyan po tayo pupunta? Ang laki ng bahay. Ani ni Cole. I bite my lips. Parang gusto kong umatras. Hindi pa ako handang makita siya. Lalo na't kasama ko ang aking mga anak. I can't. Tara na. It was too late for me to tell them no. Nakalabas na silang tatlo sa sasakyan at inalalayan kaagad sila ng kani-kanilang yaya. Karen opened the door beside me and offered his hand. Ayokong pumasok sa loob. I mumbled. Ngumiti ito. Clee is waiting for us inside Astria. Sa pagbanggit niya sa pangalan ni Astria, ay parang gusto ko na tuloy pumasok sa loob at hanapin ang aking nakababatang kapatid. May atraso ang mga Yildirim sa'yo. Di ba? We can just go home. Take my hand and trust me. He cut me. I bit my lower lips as my eyes landed on his hand in front of me. My lips thinned. Nagdalawang isip pa ako, ngunit sa huli ay tinanggap ko ang kamay niyang nakalahad sa aking harapan. Karen's guard immediately surrounded us. Hinawakan niya ang aking bewang at ginya ako papasok sa loob ng malaking bahay ng mga Yildirim. Nakasunod sa amin ang tatlong babwit kasama ang kanilang mga yaya. Don't be nervous. He mumbled. Binitiwan nito ang aking bewang at ginya ang aking kamay upang humawak sa aking braso. I'm here. As soon as we entered the venue, my eyes roamed around. Everyone is looking very expensive tonight. Even the decors and theme of the said event screams luxury. Colleen. Otomatikong lumingon ang aking ulo sa pwesto kung saan nanggaling ang boses na tumawag sa akin. My eyes watered as I saw Clee. Kita kong nagpaalam ito sa kanyang kausap at halos maglakad takbong lumapit sa akin. She welcomed me with her embrace.
Nabitiwan ko si Karen upang sagutin ang kanyang mahigpit na yakap. Clee sobbed as she whispered. "Namiss kita, ate. Akala ko hindi na kita makikita pa." I tapped her back before pulling away from our hug. Ninisian ko siya at bahagyang kinurot ang kanyang ilong. "Stop crying. You're ruining your makeup." Suminghot ito at pinasadahan ako ng tingin. "Ate, ang ganda mo." "Thank you," I replied. "You're beautiful too. I'm happy to meet you again." She's wearing an evening green puffed shoulder gown and staring at her face. She looks like our mom. Matangkad si Clee. Magsintangkad siguro sila ni Cleen. Napaangat ang aking kilay nang bumaling si Clea kay Karen at masayang umiti rito. "Maraming salamat, Mr. Farrell." I can see her smile reaching her eyes. "Akala ko po talaga tatanggihan niyo ang invitation ko." "It's fine." Tipid nitong sagot. Clee suddenly snapped her fingers. "Nasaan ang triplets?" I smiled. Akmang tatabi na sana ako upang makita niya ang aming tatlong babwit sa likod nang may biglang nagsalita. "What the hell are you doing here?" My eyes landed on the middle-aged man wearing a black suit with a woman beside him. Tumuwid ang aking tayo at humawak sa braso ni Karen. The man landed his eyes on me. Kita ko kung paano bumakas ang pagkagulat sa mga mata nito. "Colleen!" Humigpit ang kapit ko sa braso ni Karen. I forced a smile to lift my lips. "Good evening, Mr. Yildirim. Happy wedding anniversary." I didn't hide the bitterness in my voice. Wala akong naalalang nag-celebrate sila ni Mama ng wedding anniversary. But look, the way he celebrated his wedding anniversary with his wife is so extravagant. "Anak, nandito ka." Wika niya. I saw how the woman beside him frowned. "Anak, she's your daughter. May eldest." Humakbang ito palapit sa aming pwesto, ngunit agad din itong tumigil. "Why are you with my daughter, Mr. Farrell? And what are you doing here? I never invited you." "I did, Papa." Clee raised her hand. "I invited Mr. Farrell to meet Aunt Colleen." Nilingon ni Papa si Clee. "Kilala mo na ang ate Colleen mo." "Matagal na," I interjected. "Matagal ko na ring alam na tinago mo sa nila Mama na buhay ang bunso namin." Naramdaman ko ang pagpulupot ng braso ni Karen sa aking biwang. He kissed my temple and whispered, "Calm down. You're trembling." At tama nga siya. I'm trembling. Not because of fear but because of reaning my anger to burst out. Nanginginig ako. I saw how Father's expression softened. He's staring at me directly in the eyes and all I could do is to hold my tears back. Nananakit na ang aking lalamunan kakapigil sa paghagulgol. "Anak, we're not here to cause trouble," Karen said, cutting my father's sentence. "We're here because Colleen wants to see her sister again and I want to talk to you." Sinamaan ang tingin ni Papa si Karen. "I have no time to discuss with F. Farrell." "Karen." I squeezed his arms. Bahagya akong lumapit sa kanya para bumulong. "Umuwi na lang tayo." "No." Matigas nitong saad. "I'm here to talk to your father about some important discussion." Naguguluhan akong napatingin kay Karen. He's showing his usual stoic face like he's talking to a businessman like him. Parang gusto ko na tuloy kamutin ng aking kilay sa sobrang kasungitan niya. Ngunit mas naguluhan ako sa pagpayag ni Papa. He kissed his wife's temple first before leaving and I think that's a hint for Karen to follow him. Namilog ang aking mga mata nang halikan ako nito sa labi bago sumunod kay Papa. I blinked my eyes few times just to wake myself from reality. Nakarinig ako ng tikim at nagawi ang aking paningin sa asawa ni Papa. She has this smile on her lips. "Good evening, Iha. I'm glad to finally meet the eldest of my husband. Come here." Nakakangalay tumayo, she said. Hinanap ng mga mata ko si Clee at natagpuan ko itong naglalakad habang karga si Brie. She keep on kissing my daughter's cheeks and I can hear their laughter from here. "Mama, can we go home?" Biglang tanong ni Cole.
Natigilan ng asawa ni Papa at napatingin sa kin anak na baka sa mukha ang pagkaanto. I saw how shock written on her face while looking at Mason. May anak ka na? She asked. Tipid akong umiti at tumango. Yes. Triplets. He looks like Mr. Farrell. She said and smiled. Hindi na ako magtatanong kung sinong ama. For now, let's take a seat. We also have foods over there if you want to eat. Sumunod kami rito at lumapit sa amin si Clee. Aliw na aliw ito sa mga bata samantalang ako ay tahimik lang na sumisimsim sa wine na aking kinuha mula sa waiter. So, kumusta? She opened the topic. Your father's looking for you for almost 4 years. Binaba ko ang kopitang aking hawak. I'm good. Nakatitig ito sa aking mga mata. She looks so pretty. But not as pretty as my mother. Hindi ko inakala na darating ang isang araw na makakasalamuha ko siya. Na makakaharap ko siya ng ganito. You look much of your father. She smiled. Hindi ako nagsasalita at tipid lang ng umiti. I don't want to open my mouth say rude words to her. It's better to keep my mouth shut. This is one of my toxic attitudes I hate. I hold grudges no matter how long ago it happened. Hinintay kong makabalik si Karine. Kasama namin ang kanyang mga guards at samantalang ang asawa ni Papa ay nagpaalam muna na makikipag-usap sa iba pang mga bisita. Batid niya sigurong ayaw ko siyang makausap. Ate, kumusta ka po roon sa Palawan? I tried contacting you pero na-grounded ako. It's a good thing I met Dean Farrell in the mall last week. Tapos dala pa yung invitation card na dapat sana ay sa parents ng classmate ko. I smiled. May hand lifted to caress her face and smiled. Ang ganda mo na. You look like mom. Hinawakan nito ang aking kamay at mumiti. Am I? She chuckled. Nasaan nga po pala si Kuya Clean? Hindi niyo po kasama? Hindi ew. Umiling ako. Nag-aaral pa rin ang kuya mo kaya hindi basta-bastang nakakaalis. Eh ikaw? Anong kurso mo? BSHRM po. Sumimsim ito sa juice na nasa mesa. Nga po pala ate. Di ba may trabaho ka rin? Nurse ka di ba? Paano na po trabaho niyo roon? I shrugged my shoulders. Pinatigil ako ni Karine sa pagtatrabaho eh. Pabor din naman yon sa akin dahil gusto ko ring maging hands-on mom sa mga chikiting ko. Natigil kami sa pag-uusap nang may huminto sa aking gilid. I looked up to see who it was and found out it was Karine. Agad akong tumayo. Anong pinag-usapan niyo? Pangbungad kong tanong. He chuckled. Hindi ko alam kung ako lang ba ngunit ang aliwalas ng mukha nito. Nothing. He wants to talk to you. I raised my brows. And he's waiting there. Ninuso nito ang pwesto kung saan siya galing. I'll wait for you here. He kisses the tip of my nose first before he nodded his head. Kinagat ko ang aking ibabang labi at nagdadalawang isip kung lalakad ba ako papunta roon o maupo na lang. But I found myself walking towards the garden area of their big mansion. Nang makapasok ako ng hardin ay sinalubong ako ng malamig na hangin. Maingat ang aking mga hakbang dahil baka ay matalisod ako. I saw him standing near the bench. As soon as I reached his direction, he faced me and smiled. Anak, he whispered. I cleared my throat. Karine said you want to talk to me. Why? The place is dim. But I can see how tears glistened his eyes against the light from the moon. Yumuko ito at pasimpleng pinahiran ang kanyang luha. Thank you for coming. He mumbled. I didn't came here for you. Matigas kong sagot. Just go straight to the point. Nag-angat siya ng tingin sa aking mga mata. Galit ka pa rin ba kay Papa? Sa tanong niya ay mahina akong natawa. That one was a dumb question. Hindi nawawala ang galit ko sa'yo, Mr. Yildirim. Anak, I'm sorry. I was just. You were tempted. What? Tumaas ang aking kanang kilay. Alam mo bang gaano mo kami dinurog nang iwan mo kami para sa ibang babae?
Colleen, we suffered and we needed you. Pero nasaan ka? Mahina ngunit may riin kong wika. After mom died, Colleen was diagnosed into cancer and I needed the amount of money I have to earn for the rest of my life just to pay the bills and extend my brother's life. At sa mga panahong naghihirap ako, Papa, wala ka roon. You were never there. So don't ask me if I'm still mad kasi yung galit ko sa'yo. Ibabaon ko hanggang sa hukay ko. I saw him still but he didn't utter a word. Nakayuko ito. Umiwas ako ng tingin at tinakpan ang aking bibig. Ito na nga ba ang sinasabi ko iyo? Opening my mouth would only cause trouble. Patawarin mo sana ang papa mo, anak. He sobbed. I know I was selfish that time. Patawarin mo ako. I chuckled nonchalantly. Hindi ko alam kung mapapatawad pa kita, papa. Especially when all along Clee was alive. Pinagmukha mo kaming tanga. Hinayaan mong magdusa si mama sa pag-aakalang nawala sa kanyang sinapupunan ang bata. Humagugol ito. I'm so sorry. If only I could turn back the time. Tapos na ang lahat. Nangyari na ang dapat mangyari. Pinahiran ko ang luha sa aking pisngi. Silence filled the whole place. Corinne said you're the mother of his children. Is that true? Mahina niyang tanong. Yes. Taas noo kong sagot. Sinuri ko ang oras sa aking pambisig na relo. I need to go. Inaantok na ang mga anak ko. Kung wala ka ng importanteng sasabihin, aalis na ako. I can't stand him. The pain from my childhood came crashing down into me. At magsisinungaling ako kung sasabihin kong maayos ako. I turned my back at him and started making few steps when he spoke. Sino ang maglalakad sa'yo sa altar kung wala ako? He asked. Anak, you still need me. Anak, patawarin. If that's the case, then I won't get married. Humarap ako sa kanya. At kung ikakasal man ako, I have my brother to walk me in the aisle. I don't need you. I'm sorry for the words, Papa. Hindi ko pa talaga kaya ang patawarin ka. Tinitigan ko si Corinne habang kami ay naglalakad palabas ng venue. Tulog ang mga bata sa kamay ng kanilang mga yaya habang si Corinne ay hawak ang aking kamay. Something feels odd. Blanko pa rin ang mukha nito, ngunit mahahalata ang pagiging maaliwalas nito. It's as if he's now carefree into something. Gusto kong magtanong ngunit alam kong idideni niya rin ang mapapansin ko. Sinalubong kami ng isang magarang limo at pinagbuksan kami ng pinto. I raised the eyebrows and looked at him. Tumingin din siya sa akin at kiming umiti. What? Really? I gestured the vehicle in front of us. A limo on our ride home. He shrugged and held my waist. I'm tired to drive Astria. Let's get inside. Inirapan ko na lang ito at pumasok na sa loob. Kasunod kong pumasok ang mga yaya ng mga bata at umupo sa mahabang upuan dito sa loob ng limusin. Kahulihang pumasok si Corinne at umupo sa aking tabi. Yumukod ako at walang pag-aalinlangang hinubad ang pinheels kong suot. I massaged my heels and let out a soft groan. Finally, my feet can rest. Tired? He asked. I looked at him over my shoulders and nodded my head. Yeah. Napasinghap ako nang yumuko siya at kinuha ang aking mga paa upang ilagay sa kanyang kandungan. Humawak ako sa sandalan ng aking kinaupuan dahil sa takot na baka ay mahulog ako sa lapag. Nilingon ko ang tatlong yaya na kasama namin at lahat sila ay nakaiwas ng tingin. Bumaling ako kay Corinne nang simulan nitong hilutin ang aking paa. Balak ko pa sanang alisin, ngunit mahigpit ang pagkakahawak niya sa akin, kaya hinayaan ko na lang. Sumandal ako sa gilid ng sasakyan at pinikit ang aking mga mata. I don't know but I love the way he massaged my feet. Ramdam ko na wala siyang masyadong alam sa paghihilot, ngunit ginagawa niya pa rin. And he's making everything so complicated. Pilit kong pinipigilan ang aking sariling mahulog sa kanya.
He's married, but it seems like my heart doesn't care if he's already taken or with a family. Ano ba tong nararamdaman ko? Nanatili ako sa ganoong posisyon hanggang sa hindi namamalayan nakatulog na ako. Nagising na lang ako nang maramdam kong may nagpupunas sa aking pisngi. I slowly lifted my eyelids and saw Corinne holding a baby wipes and wiping my cheeks. Mukhang hindi nito napapansing gising na ako. He continued wiping my cheeks and nose. What are you doing? Mahina kong tanong. He stopped and looked at me. Ngumiti ito. I'm wiping the makeup off your face. Are you hungry? And my heart just melted. Tipid akong ngumiti sa kanya at bumangon. Mabilis naman niya akong inalalayan. Saka ko lang napansin na nakasuot na ako ng satin matching sleepwear. Sinong nagbihis akin? He scoffed. Me. As if I would see your naked body. He whispered the last sentence. I raised my brows. Nasaan ang mga bata? Nakauwi na ba tayo? Tipid nitong sagot. He wiped something on my brows. We're home. Tulog na ang mga bata. Humikab ako at kinusot ang aking mga mata. I'm hungry downstairs. He said, I want strawberry. Bulong ko. Napatingin ako sa kanya nang matigilan ito. It's 2 in the morning, Astria. And we don't have strawberries in our fridge. Parang bumigat ang loob ko sa narinig. Napilitan akong tumango. Okay. But wait, inabot nito ang kanyang phone sa nightstand at nagtipa. Pinanood ko lang siya at hindi na nag-abalang pigilan pa. I want to eat strawberries right now. Dinikit nito ang phone sa kanyang tenga at hinawakan ang aking kamay. He kissed my hand as he speak. Find me strawberries and deliver it right now. I don't care where you'll find them. I'll give you an hour. I don't know what's with me. Parang gusto kong humagikik sa halip na mainis sa inaasta niya sa kanyang kausap. Seryoso itong nakikipag-usap at parang ang kanyang sasabihin ay ang batas. He turned off the call and placed back his phone on the nightstand. Muli itong bumaling sa akin. Anything you'd like to eat? Malumanay na tanong nito. I stare at his eyes. His silver eyes. The room is dim and the light that's coming from the lampshade beside us is the room's only source of light. Ngunit kahit na may kadiliman ang silid, I can perfectly see his attractive silver eyes. Stop it. I whispered. Agad na nangunot ang noo nito, and in a quick swift confused was now written all over his face. Stop what? Stop treating me like this. Diretsong saad ko. Stop making me feel like you care for me. Corinne, natatakot ako. Natatakot ako sa nararamdaman ko. You're already owning my body. But please, don't wag na ang puso ko. Ayokong masaktan, Corinne. I know you're already married. And if you continue treating me like this. My words vanished into thin air when he leaned in, cupped my cheeks and sealed my lips with his. Pumikit kaagad ako at tinugon ang kanyang halik na walang pag-aalinlangan. And I finally admit it. I'm falling in love with the father of my children. His lips moved. Sinabayan ko ang galaw ng kanyang labi at humawak sa kanyang balikat. Siya ang unang lumayo at hinalikan ang tungki ang aking ilong. How's your talk with your dad? He asked. Is he changing the topic? Bigla akong nainis. I just confessed my feelings and here he is. Parang wala lang sa kanya ang narinig. But well, what do I expect? Sasabihin niyang may nararamdaman din siya para sa akin dahil sa kanyang mga inaakto. Oh, come on, Colleen. Dream on. Kinalma ko ang aking sarili at pilit na ngumiti. It didn't go well. What? Hindi ko pa siya kayang patawarin. Nagkibit balikat ako at bumuntong hininga. He left us when we needed him most. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang lakas ng loob para kausapin ako. I don't know what should I react. Nalilito ako. You hate him that much. I do. Kaagad na nanubig ang aking mga mata. I suffered while he's busy with his new family and making a life in business industry. Siguro kung tinulungan niya ako ng mga panahong kailangan namin siya ni Clean. Siguro hindi magiging ganito kalaki ang galit ko sa kanya. Dagdag pang ginawa niya kaming tanga ni Mama sa pag-aakalang patay na ang bunso naming kapatid. He pulled me into a tight embrace and I cried like a child in his arms. Sumandal ako sa kanyang dibdib at humikbi. May parte sa akin na gustong patawarin si Papa. Kahit bali-baliktarin man ang mundo, siya ang ama ko at hindi mapapalitan ang isang ama. I only have one father in this lifetime. But my angel can't still handle the bad memories he did with me with us. Siguro kung patatawarin ko siya matagal pa, hindi pa muna ngayon. Tahan na, he said softly and kissed my head. Isa rin yun sa rason kung bakit nagdadalawang isip akong ipakilala ang mga anak ko sa'yo. Kumalas ako sa yakapan at tumingin sa kanya. I'm afraid you'll turn out to be like my father who would run away from his responsibilities. Lalo na't kasal. He placed his thumb on my lips. Hindi lahat ay kagaya ng ama mo. Tumitig ako sa kanyang mga mata and there's one thing is for sure. I trust you. I murmured, I trust you that you won't turn your back from them when they needed you most like how my father did to me and Clean. Please don't break it. Mahirap magtiwala, ngunit natagpuan ko na lang ang sarili kong malaki ang tiwala sa kanyang hindi yon gagawin. Of course.
I won't. Pinunasan nito ang aking mga luha. I value my children so much, Astria. I value them and I value you so much. And I'm not gonna break your trust. Napanatag ako roon. Muli niya akong hinila para sa mainit at mahigpit na yakap. I closed my eyes while feeling his hand caressing my back. We're heading to my mother's house later. Anya, dinilat ko ang aking mga mata at agad na bumitiw sa aming yakapan. Bak? He matched the confusion in my eyes. I'll introduce you and the triplets to her. What? Siraulo ka ba? Hindi ko mapigilang sabihin. Corinne, baka nandoon ang asawa mo. Unti-unting nabubura ang pagtataka sa kanyang mga mata at kinurot ang aking pisngi. Stop thinking about it. Natigilan kaming dalawa nang tumunog ang phone niyang nasa nightstand. Inabot niya ito at tinignan. Your strawberries are here. I'll go get them. He stood and pecked on my lips before making his way out of the room. The moment he left the place, my hand grasped my chest. I bit my lower lip hard. Damn it. Wala sa sarili akong napakapit sa braso ni Corinne habang papasok sa loob ng magarang bahay. It's not a mansion since hindi naman masyadong kalakihan. It's a house that was built enough for you to tell that wag na lang kaya, kayo na lang, sa kotse. We're already here. Maaga kaming lumisan kanina dahil dito pala sa Pampanga naninirahan ang mama niya. He said his mom wants to live in peace away from the city. And if I would too, mas magandang manirahan dito sa probinsya. Malayo sa syudad na puno ng ingay mula sa mga sasakyan, mga tao at sa pollution. Katulad mo rin ba mama mo? I whispered. Masungit, umismid lang ito. Inirapan ko siya at nagpasyanod na lang sa kanya sa paglalakad. Nasa likuran namin ang mga bata kasama ang kani-kanilang yaya at gwardya. Yes, may mga guards na sila. The privilege of being a pharaoh. Good morning, young master. Madam is waiting for you in the garden. Nakangiting bungad ng isang kasambahay. Tipid na tumango si Corinne at hinapit ako sa bewang bago naglakad patungo sa kung saan. I think we're heading to the garden where his mother is waiting. Pinagpapawisan na ako ng malamig habang naglalakad. Natatakot ako sa maaaring maging reaksyon ng kanyang ina. What if ayaw nito sa akin? In just the thought nakabit ako ni Corinne. Oh my God, saan ba ako pwedeng lumusot para umuwi? Don't be intimidated, Colleen. Kissed my temple while we're walking. Just be yourself. You're sweating. Bakit ang bilis niyang makapansin? Napapansin ko na yan ah. Mabilis niyang mapasin lahat sa akin kahit kaunting bagay lang. Kagaya na lang ng pamamawis ko ngayon. Pumasok kami sa isang pinto at bumungad sa amin ang maaliwalas na paligid. The wind is blowing softly and I can smell the scent of flowers all over the place. Kaya siguro rito tumatambay ang mama ni Corinne. Nakakalma ang paligid. Dagdag pang walang maingay. Tinahak namin ang pathway patungo sa isang pavilion, where I saw a woman sitting on an expensive bench and sipping her tea. Yes, an expensive bench. Mahahalata kaagad na mamahalin ito. Pati na rin ang mesang nasa harap nito. And everything in this place screams luxury. Nang makalapit kami rito ay saka lamang lumingon ang ginang. And I was stunned when she looked at me. She's freaking beautiful, no? She's beyond beautiful. O nandito na pala kayo. She said softly. Binitiwan ako ni Corinne at nilapitan ang ginang. He kissed her in the forehead and hummed. How are you, Mom? Tanong ni Corinne. Nilingon ko ang mga bata at napansin si Cambria na maihawak ng isang bulaklak ng rosal. Namilog ang aking mga mata nang marinig ko muli ang tinig ng ina ni Corinne. I'm doing good. Kindamis may big boy. Mahina itong tumawa. Nabaling sa akin ang kanyang atensyon at mas lalong lumawak ang kanyang ngiti. Oh hi, are you Colleen Yildirim? Hilaw akong umiti at bahagyang yumuko. Yes po, I'm Colleen. I'm glad to meet you po. She chuckled, making me look up at her. Oh silly, come here and greet your mother-in-law with a hug. Nangunot ang aking noo. Mom, rinig kong mahinang pag-angal ni Corinne bago tumingin sa akin. Come here. Nagdadalawang isip pa ako. Ngunit hinila na ni Corinne ang aking kamay. Kahit sobra na akong nahihiya ay binuyo kaagad ako sa kanya. This is the first time my big boy brought someone home. Wika ng ginang matapos naming magbesohan. Anyway, I'm Mariette, Corinne's mother. Ma'am, nilingon ko si Brie nang tawagin niya ako. Kuha po ako ng rosas, pwede. Pinandilatan ko kaagad dito ng mga mata. Go on. Ani ng mama ni Corinne. Cole and Calling, come here. Corinne motioned them to come over. Have a seat, iha. Wala akong oras na sinayang. Agad akong umupo sa silya dahil nangangalay na ang aking binti. Oh my goodness. Ani ng ginang habang nakatingin kay Colleen. Kamukha mo, Earl. Kinamot ni Corinne ang kanyang pisngi at tumikim. Hinawakan niya ang balikat ni Cole. Mom, these are my son. This is Cole and this is Calling. Nagulat ako nang nanubig ang mga mata nito. Come here, she said. Mukhang naging masunuri naman ang dalawa. Lumapit sila sa ginang at kaagad niya itong niyakap. Oh Jesus, may mga apo na ako, she said. Palihim kong pinunasan ang aking mga mata. I saw Brie walking towards our direction while holding a rose. Wala na itong tinik na ikinahinga ko ng maluwag. Mama, this is for you,
She smiled and handed me the flower. Napangiti na rin ako at tinanggap ito. Tumingin ako sa kanilang gawi at hinawakan ang pulso ni Bri. And my only daughter, Macambria. Corinne said. Kumalas sa yakap ang ginang sa dalawa kong mga anak at pinalapit si Bri. Kaagad namang lumapit si Bri sa kanyang lola. I bite my lips when Corinne's mother pulled Bri to sit on her lap. Hipo, Bri said. Why are you crying? She caressed Bri's cheeks. You're so beautiful. Ngumiti si Bri. Thank you. Pretty rin po kasi si Mama. Napatingin sa akin si Mrs. Farrell at ngumiti. She hugged Cambria as she said, You have a lot of explanations to do. And I think she's referring to me. I kicked the nearest table beside me and held his collar. Fear is written all over his face. But I don't care. My hands are trembling to end his fucking useless life. Simpleng bagay hindi mo magawa, I asked coldly. He looked down. Sorry, anong magagawa ng sorry mo kapag tinapos ko ang buhay mo? I cut him. Someone held my shoulders. Keep calm, Corinne. He's still our asset. Walang pag-aalinlangan kung binalibag ang taong hindi ko alam ang pangalan. All I know is that he's our asset. And I don't fucking care about his name. You can't kill him. Not for now. Lucy mumbled. I clenched my jaw and picked up my phone. No one messaged me. Of course. I changed my number so who the fuck would text me? Saan ka pupunta? Damien asked. Hell. I shortly replied. Malalaki ang aking mga hakbang habang palabas ng building kung saan nakatirik ang aming headquarters. Mainit ang ulo ko at alam kong pansin yun ng mga taong nakakasalubong ko. Kaninong ulo ba ang hindi iinit? Our target slipped just like that. The fucking asete. We had is pain in the ass. Walang kakwenta-kwenta. If it's not Lucy, then that fucker is probably dead by now. I headed straight to the certain bar to chill myself. Hindi ako regular customer ng mga bar. I don't hang out in a single bar because God knows I have enemies spying around. Pagkarating ko roon ay agad akong nag-order ng mainom. I rolled my eyes around and noticed everyone's talking about this black butterfly. Hindi ko maiwasang mangunot ang noo. I've seen few actors and models in this place. So I guess this is a high-class type of club. The waiter served me my order. Tipid ko itong tinanguhan at naglibot ng paningin. I checked the time on my wristwatch and clenched my jaw. I should be leaving now. But fuck. Something stopping me. The night goes on and I realized I'm just waiting for this black fucking butterfly to show up. Prente akong naupo roon habang sumisimsim sa aking in-order na ala. Walang masyadong nakakapansin sa aking pwesto dahil hindi ako natatamaan ng malikot na ilaw. Let us all welcome Black Butterfly. Tumingin ako sa entablado. A woman in red lingerie stepped in. Naglilikot ang paningin nito na para bang may hinahanap. Her eyes landed on mine and all I could do is to stare back. I can't see her whole face because of her mask. But one thing's for sure. She's beautiful without it. Hindi magiging ganito kaulol ang mga walang hiyang mga lalaking to kung hindi siya maganda. And from that moment, I knew it. I need to have her. I grew up getting things I want in a snap. And she's not an exception. I hired you to clean, not to fucking enjoy the view. She looked at me and embarrassment filled her expression. Hindi ko maiwasang matigilan. Those eyes. Why does it feel like I have already met her before? I scoffed and went straight to my table to pick up some important document I need to review tonight. Escort her out. Pag-uutos ko, the girl named Kylie Casey or whatever her name is tried scaring me. As if she can. This is also one of the reasons why I am hiring private prostitute. A body I can use for convenience. Mabilis akong magduda. That's why when I got the chance I hired some private investigator to investigate my prostitute. Her full name is Brianna Colleen Asuncion Yildirim, he said. Nilatag nito ang file sa aking mesa. There are also photos provided where your personal guard is hanging out with her. My jaw clenched. So my janitress is my prostitute all this time. And she really thinks she can fool me by hiding the fact. By acting she's cool about it. Hindi ko alam kung anong meron sa kanya at nagagawa ko ang mga bagay na hindi ko inakala na magagawa ko. I even adjusted my time just to be with her. Mom called. Is there something bothering you? Ngayon lang kita nakitang tulala ng ganyan. I looked up at her and smiled tightly. I'm fine, Mom. Umupo siya sa aking tabi. Let me guess. Babae yan, no? Hell no. I immediately responded. She smiled sheepishly and winked at me. I groaned. I know that kind of fucking smile. Talaga? Sino si Asuncion? Ano nga ulit pangalan niya? Colleen Asuncion. She clapped her hands together. My forehead knotted. How the hell did you know about her? Agad akong napaungot ng batukan niya ako. Stop cursing, Earl. I found her resume on your office when I was about to get your photo album. Napairap ako. Umaandar na naman ang pagiging pakialamera ni Mommy. So what? So siya nga. She asked again. Baka siya nga. Kasintahan mo ba siya? Nag-away kayo? Tumingin ako sa kanya at bumuntong hininga. I don't know. She's not my girlfriend.
She's May prostitute who's willing to do anything in exchange of money. Hindi ko alam kung bakit ganito kalakas ang impact niya sa pagkatao ko para isipin ko siya kahit nandito ako sa bahay ni Mommy. She hummed. Naging torpe na ba ang anak ko? Napakamot ako sa kingkilay at bumuntong hininga. Torp. Really, Mom? Yes, Torp. She raised her brows. Alam mo, anak, I've seen you many times being linked to and dated beautiful women. But you never reacted this way towards them. Minsan, iniisip ko na kung paano ka papatinuin. I didn't speak. Nanatili lang akong nakikinig sa kanya habang ang aking isipan ay naglalakbay sa mga panahong magkasama kami. Maybe it was her genuine smile and love. Her pretty eyes that made me wrap around her fingers. You're in love. Sabi ni Mommy na nagpagising sa akin sa realidad. I chuckled nonchalantly. I don't do love, Mom. Well then, what do you call those glints in your eyes? She wiggled her brows. In love, guys? You're just denying it. Mahina akong natawa. You're just being malicious, Mom. Natigilan ako nang maramdam kong nag-vibrate ang aking phone. May forehead knotted as I pulled out my phone and read the message. May jaw clenched. I'll get going, Mom. I became more and more protective of her. Ayaw ko siyang nakikitang may kasamang ibang lalaki, especially may personal guard. I'm a man, and I can fucking distinguish the emotions through his eyes whenever they're together. And I hate it. I don't like her for you, said Costello. Umigting ang aking panga at bumaling sa kanya. I didn't ask for your opinion. He tapped the ground with his feet and showed me his menacing smirk. So you like her? I didn't say anything. I replied, stay away from that woman, Corinne. Hindi mabuti ang dulot niya sayo. She will just drag you down and leave you when you have no money left. He bellowed. I rolled my eyes. Wag mong pakialaman ang buhay ko. If you controlled my father, then not me. Don't tear-sigh me, sir. This is what I hate the most. Him being so controlling and manipulative with my life. At hindi ko inakala na gagawa siya ng paraan para lang mapaglayo kami. I like someone else. I mumbled. She looked away. Hindi ko maiwasang bahagyang mapangisi. She really thinks I'm clueless about her true identity. Itutuloy mo ba ang engagement party, anak? Mom approached me. Akala ko ba aayaw ka? I kissed her forehead, telling her everything will be fine. The plan inside my mind backfired kahit hindi ko pa nagagawa. Anong katangahan ito, Corinne? He growled the moment he stepped inside my office. Costello Farrell is starting again. Pinahiya mo ang mapapangasawa mo. Binato niya ako ng vase na kaagad kong inilagan. You planned this, right? I asked. Bakit hindi ikaw ang nagpakasal sa kanya? I don't even like her presence. Matutunan mo rin siyang mahalin. Hindi tinuturo ang pagmamahal tang na. I raised my voice. I'm so done with you being so controlling with me, life. Nakipagsukatan ito ng tingin sa akin. You're just like your father. He said. I smirked. I won't be his son if I'm not like him. I put on my stoic face. Tigilan mo na ang pagmamanipula ng buhay ko. The next time you'll manipulate me, I won't think twice of killing you. Nilisan ko kaagad ang lugar. It's suffocating. I might end up choking him to death. Simpleng bagay hindi niyo magawa. I roared. Yumuko ang investigator na inatasan kong hanapin si Colleen. My personal guard is just silently standing beside the couch while listening to our conversation. Get out from my sight. I mumbled coldly. Walang pag-aalinlangan itong lumabas ng silid. I massaged my temple to calm myself. Ngunit hindi yata sapat yon. Hindi pa rin nawawala ang inis na nararamdaman ko. She can't run away from me just like that. Hindi pwede. She's mine at hahanapin ko siya kahit saang impyerno ko man siya matatagpuan. Uwi muna ako sa Palawan. Sir, napalingon kay Hector nang magsalita ito. I clenched my jaw and nodded my head. Tinitigan ko siya ng mabuti. I can see the uneasiness in his eyes. I smirked. Why do they always take me for a dumb? Do they think they can fool me? Sinundan ko siya nang makauwi siya ng Palawan. My gut feeling is never wrong. I hired another investigator without my personal guard knowing. Pati siya ay pinaimbestigahan ko. She's living in Puerto Princesa, Palawan. Nilapag nito ang mga folders. She's living with your personal guard's family. I massaged my temple and heaved deep breath. So he's keeping her all along, hiding her from me as if she's his. That dude must be dreaming. Ngayon ko lang din nalamang isa na siyang nurse. Making her dreams come true without me. Kanina kapatulala. I turned to look at the speaker and bit my lips. She handed me a cup of milk. Tinanggap ko ito at muling tumingin sa kawalan. Nothing, I replied. Nag-inat siya ng katawan sa tabi ko at humikab. Grabe, sumakit ang katawan ko. Nilingon ko ito at tinitigan ang kanyang mga mata. She's beautiful. There's no doubt about that. I can't believe she's the mother of my children. I don't know what good deed I made from my past life to deserve her. Ang jamming ni tita kasama. Ibang-iba sa'yo. She looked at me. Saan ka ba nagmana? Bakit ang sungit-sungit mo samantalang yung mommy mo ang bait? I looked away and took a sip of the milk. I don't know.
She suddenly flicked her fingers in the air making me look at her. Alam ko na, nagmana ka sa lolo mong ubod ng sungit. Mahina akong natawa. I guess so. Lagi ko yan naririnig. But I'm not in a good relationship with him. Kalin, bakit ganun? Humarap siya sa akin na may pagtatakang ekspresyon. Bakit ang bait sa akin ng mama mo? Hindi niya ba alam na kabit mo ako? Magsalita ka naman. I mentally shook my head. This girl is unbelievable. Hanggang ngayon ay iniisip niya pa ring may asawa ako. Minsan nakakainis na ring marinig. Oh, she poked me. Pipi ka ba? Sagutin mo naman ang tanong ko. I don't know. I mumbled. Matulog ka na. She pouted. Napailing ako. Maliit lang yung bed ng mga bata. Saan ako matutulog? She asked. Inubos ko na ang laman ng baso bago bumaling sa kanya. You'll sleep beside me. She raised her brows at me and rolled her eyes. Baka kung ano pa maisip ng mama mo sa tin. I clenched my jaw and heaved deep breath. You're the mother of my children, Colleen. Baka nakakalimutan mo. Pero Colleen, pass. I tilted my head on the side. It's getting cold. Her hazel eyes looked at me. Ikaw, malamig na rin. Ano pa bang gagawin mo rito? Just inhaling some fresh air. Get inside. Susunod ako. Kita ko ang pag-aalinlangan sa mga mata nito, ngunit agad ding tumango. Sige, basta sumunod ka. She turned around and walked back inside the room. Nang makapasok siya ay humugot ako ng malalim na hininga. I made up my mind. I'm gonna marry her. And she has no choice but to marry me too. Naalimpungatan ako nang makaramdam ako ng gutom. Tumagilid ako ng higa at dahan-dahang minulat ang aking mga mata. Naramdaman ko ang pagyakap ni Karin sa akin ng mahigpit. Nag-angat ako ng tingin at bahagyang tinampal ang kanyang pisngi. That was an enough move to wake him up. Minulat niya ang kanyang mga mata at nagbaba ng tingin sa akin. Gutom ako. I whispered, gusto kong kumain. Tumihaya ito at kinusot ang kanyang mga mata. Ngayon ko lang din napansing nakaunan ako sa kanyang braso, habang ang isang kamay ko'y nakalapat sa kanyang dibdib. The position is undeniably comfortable somehow. You want to eat something? He asked. Agad akong tumango. Pizza, lanzons, grapes tapos gravy na galing sa KFC. Bumaling ito sa akin na para bang may sinabi akong mali. Ang mga inaantok niyang mga mata ay parang nagising kaagad nang marinig ang sinabi ko. Bakit? May mali ba sa sinabi ko? I'm craving for those, Karin. Gutom na ako. I mumbled. Astria, it's. Lumingon ito sa nightstand kung saan naroroon ang alarm clock bago bumaling sa akin. It's 3 in the morning. Saan tayo makakahanap ng pizza? Walang KFC na bukas ngayon. Those fruits you named aren't inside my mom's fridge. I bite my lips. Nanubig kaagad ang aking mga mata at agad na tumalikod sa kanya. Palihim akong suminghot ang inaangat ang kumot hanggang sa umabot ito sa aking balikat. Huwag na pala, matulog ka na lang ulit. Mahinang wika ko, gusto kong magwala na lang bigla. Minsan na lang nga ako manghingi sa kanya ng pagkain. Ihindihan pa ako. Gusto kong kumain ng pizza kahit madaling araw. Parang nanlalambing niyang pinalibot ang kanyang braso sa aking bewang at hinila ako para sa isang mainit na yakap. Are you really hungry? He asked softly. I sniffed and nodded my head. Hindi naman ako magigising kung hindi ako gutom. He hummed, pero wala pang bukas na nagbebenta ng pizza ngayon. Tinanggal ko ang nakapulupot niyang braso at tinulak palayo ang braso niya kung saan ako nakaunan kanina. SD, huwag, matulog ka na lang. Pinikit ko ang aking mga mata at mahinang suminghot. Alam ko namang wala nang bukas na tindahan na nagbebenta ng pizza ngayon. But I'm craving for one. Hindi yata ako kakalma kapag hindi ako nakakain. Okay, fine. I'll call someone. Huwag, mabilis pa sa 4:00 akong bumangon at humarap sa kanya. Don't call anybody. His forehead knotted. Bumangon din ito at binalik sa nightstand ang kanyang phone. I thought you want to eat something. Gusto ko na ikaw yung bibili. Mahina kong sabi, kung ipag-uutos mo rin yan sa iba. Huwag na lang. Ayok. Confusion was written all over his face while looking at me. Are you okay? Bakit tinatanong mo ako kung okay ako? Mukha ba akong may sakit? Tinaasan ko siya ng kilay. Sabihin mo na lang kung ayaw mong bumili. Hindi naman kita pinipili. His silver eyes bore into me once again. It's as if he's calculating something inside his head. Moments later, tumango ito at bumuntong hininga. Magpahinga ka lang dyan. Lalabas na ako para bumili. He said. Tumayo ito at nagtungo sa closet. Pinanood ko siyang magbihis kahit may kadiliman ang silid. Matapos niyang magbihis ay naglakad siya palapit sa akin at hinalikan ako sa noo. I'll go ahead. Is there anything you want other than lanzons, grapes, pizza, and gravy? He asked softly. Umiling ako at mumiti. Wala na. Basta yung gravy dapat galing KFC ah. Ayoko sa iba. Mahina siyang natawa at agad na nagpaalam. Tumango lang ako at hinatid siya ng tingin hanggang sa kanyang paglisan ng silid. Nang makalabas na siya ay muli akong humiga sa kama. I reached for my phone placed above the nightstand. Hindi niya pa rin nahahanap ang phone ko. He said I'll be using this temporarily to keep me busy while his man is looking for my phone. Kung bakit niya ba kasi tinapon? May saltik ba si Karin? The phone is connected to the YP of this house.
Pretty cool. Agad akong nagbukas ng mga social media applications kung saan ako nalilibang. May brows raised when I saw Corinne's picture while scrolling down. Nangunot ang aking noo at pinindot ang artikulo. The youngest billionaire of Asia, Corinne Farrell, was spotted dating someone this afternoon. Is she the reason why he canceled the wedding 4 years ago? Napaawang ang aking labi. I scrolled down further and saw his photos with me. And we're busy buying cotton candies for our triplets. What the heck? Ang mas lalo pang nakaagaw ang aking atensyon ay ang pamagat ang artikulo. Hindi ko mapigilang bumangon at muling basahin ito para masigurong hindi ako namamalikmata. He canceled the wedding 4 years ago. Pagbasa ko, binaba ko ang phone at tumitig sa paanan ng kama. He canceled the wedding. Is this true? O nananaginip ako? Binitiwan ko ang phone at kinurot ang aking pisngi. Mahina akong napahiyaw nang sumakit ang parte kung saan ko kinurot. So hindi nga ako nananaginip. Totoong wala siyang asawa, kaya ba ganun na lang ako tratuhin ng kanyang mga lolo at lola pati na rin ng kanyang ina? Kasi wala pala talaga siyang asawa. So all this time, he's thinking I'm stupid for thinking he's married. I covered my face with the comforter and screamed my heart out. Hiyang-hiya na ako sa aking sarili. All this time pala, wala pala talaga siyang asawa. Ako lang itong nag-iisip ng kung ano-ano. I was even afraid that I might encounter with her freaking wife. Ngunit ang totoo ay wala pala siyang asawa. Shit ka, Colleen. Ang tanga-tanga mo. I brushed my hair frustratedly, sinabunutan ko ang aking sarili at bumuntong hininga. Pinanganak lang yata ako ni Mama para maging isang tangang naninirahan sa balat ng lupa. Binalik ko na ang phone sa nightstand at tumingin sa orasan na katabi nito. I took deep breath. Wala pa palang kalahating oras nang umalis si Corinne. Bakit parang pakiramdam ko? Halos 2 oras na. I covered myself with the heavy duvet and closed my eyes. Baka gigisingin din ako mamaya ni Corinne kapag dumating. I'm sure he'll wake me up. Gutom ako. Kung hindi niya ako gigisingin, hindi ako tatabi sa kanya ng tulog. Naalimpungatan na lang ako sa sinag ng araw mula sa bintana. I stretched out my arms and yawned. Bumaling ako sa aking tabi at walang Corinne Farrell na aking nagisnan. Bumangon ako at muling humikab bago bumaba ng kama. I stretched my whole body once again before deciding to take fresh bath. Nagbihis din ako sa damit na aking dala. It's a summer dress and somehow, I'm comfortable wearing this one. Tinuyo ko ang aking buhok habang humihikab. Inaantok pa ako, pero kailangan kong gumising. Hindi ako nakakain kanina kaya gutom na gutom ako. Ang mga bata, kailangan ko pa silang pakainin ng almusal. Ayokong magka-ulcer sila. Natigilan ako sa pagsusuklay nang may kumatok sa pinto. Binitiwan ko na ang suklay at naglakad patungong pinto. Binuksan ko ito at bumungad sa akin ang isang kasambahay. Magandang umaga po. Inaaya po kayo ni Madam para sa umagahan. Wika niya. I smiled. Nandoon na ba ang mga anak ko? She nodded her head with a smile on her lips. Opo, ma'am. Okay, I replied. Tumango ako rito. Tara na. Nauna itong naglakad kaya sinundan ko na lang. Nagtataka rin ako kung nasaan si Corinne at hindi ko siya nakatabi kanina. I checked the time on my wrist and raised my brows. 7:00 na pala ng umaga. Hindi ba umuwi si Corinne kaninang madaling araw? Nandoon din ba si Corinne? I asked. Tumango ito. Oh, kakauwi niya lang po. I tilted my head. Kakauwi. So hindi siya nakakauwi simula kaninang umaga. Ha? Naging tahimik ako sa paglalakad habang pababa ng hagdanan. Magaan ang aking pakiramdam, dahil siguro sa nakaligo na ako at komportable ako sa aking suot na damit. Pagkarating namin ng kusina ay sinalubong ako ni Brie. I hugged her tight and kissed her forehead. Good morning, Mama. She greeted and kissed my cheeks. Sunod akong binati ni Cole at Kaling. They kissed me on my cheeks and greeted me good morning. Good morning, Iha. Halika na, maupo ka't kakain na tayo. Pag-aaya ni tita, nilingon ako ni Corinne at sinalubong ng yakap. Good morning, Astria. Tipid akong umiti sa kanya. Good morning. Good morning din po, tita. Maupo na kayong dalawa. She gestured the seats to us to sit. Umiti ako sa kanya. Pinaghila ako ni Corinne ng upuan katabi niya at hinintay akong makaupo bago siya naghila ng upuan na para sa kanya. Nga pala, Colleen, you need to eat decent food first before eating your pizza. Ani ni tita, hilaw akong napangiti at tumango. Bumaling ako kay Corinne. Kakauwi mo lang daw. Yes. He nodded. Naglagay siya ng mga pagkain sa king pinggan. Hinintay ko magbukas ang KFC para makakuha ng gravy. They usually open at 9 in the morning but their chief is early. I bite my lower lips. Nakaramdam kaagad ako ng konsenya. Kaya pala wala siya nang magising ako. He really waited for the gravy that I was craving for. Ngunit natigilan ako nang may maamoy akong kakaiba. Nagbaba ako ng tingin sa king pinggan at wala sa sariling tumayo upang takbuhin ang distansya ng lababo. Walang pagdadalawang isip akong dumuwal doon habang nakapikit ang aking mga mata. Pakiramdam ko'y parang hinuhukay ang aking tiyan. Wala naman akong sinusuka bukod sa malapot na laway. I feel someone caressing my back in an up and down motion. Are you okay? What happened? It was Corinne.
Nang maramdaman kong okay na ang aking pakiramdam ay binuksan ko ang faucet at nagmumog ng tubig. I cleared my throat before facing him. Bahagya pa akong nahilo. I'm fine. I closed my eyes and massaged my temple. Naramdaman ko ang kanyang paghawak sa aking braso na para ba nang inaalalayan ako. No, you're not fine. You're pale. Ayos ka lang, iha. Nilapitan ako ni tita at hinipo ang aking noo. Hindi ka naman nilalagnat. Ayaw mo bang kumain sa niluto ng chief? I looked at her and forced a smile. Hindi ko rin po alam. I just feel like vomiting. Hindi ko alam kung bakit. Hinapit ako ni Karine sa bewang nang maramdaman itong bahagya akong gumuwang sa aking kinatatayuan. Nanatiling nakatitig sa akin ang mama ni Karine. Iha, she called. Are you pregnant? Tulala ako hanggang makauwi ng bahay. Tahimik lamang si Karine habang ang mga bata ay nasa likod at busy sa kanilang ginagawa. My hand is busy caressing my tummy. Hindi pa rin nawawala sa isipan ko ang tanong ni tita kaninang umaga, na kung buntis ba ako. Saka ko lang napansing hindi na ako dinadalaw. I was thinking maybe I'm just having an irregular menstrual period. But heck, the symptoms I'm having right now is the same what I experienced 4 years ago. Bahagya akong napaigtad nang maramdaman kong may humawak sa aking kamay. Nilingon ko si Karine na pasulyap-sulyap sa akin. Are you alright? He asked. If you're still thinking about my mother's question, stop it. I pursed my lips and squeezed his hand, but I didn't bother to reply. Tumingin ako sa labas ng bintana at humigit ng malalim na hininga. Namataan ko na ang villa ng bachelor's den. Malapit na kami. Nang makarating kami ng bahay ay kaagad na lumabas si Karine. He opened the door for us and assisted me to go out. Nauunang naglalakad ang mga bata papasok ng bahay. Are you okay now? He asked. I nodded my head and yawned again. Ngunit natigilan kaming pareho nang mamataan namin kung sino ang taong naghihintay sa pinto. It was Mr. Constello Farrell. What are you doing here? Malamig na tanong ni Karine, ngunit nakatitig lamang sa akin ang kanyang lolo. I want a word with Miss Yildirim. Of course. Sansala ko sa ano pa mang sasabihin ni Karine. Bumaling ako sa kanya. Don't worry. It won't take long. His jaw clenched. Baka sa mukha nito na ayaw niya akong iwanan, ngunit pinandidilatan ko na ito ng mga mata, kaya't napilitan siyang umalis. Pumasok ka kaagad kapag natapos kayo, he said before kissing my forehead. Pumasok na ito ng kabahayan at iniwan kami ng kanyang lolo rito sa labas. Tuwid ang aking tayo habang kaharap siya. Have you finally made up your mind? He asked. I knew it. Yes, taas noo kong pagsagot. Tumuwid din siya ng tayo. Then what is it? I'm staying, Mr. Farrell. Buong tapang kong sinalubong ang kanyang malamig na titig. I realized you're right all along. Hindi ako babalik kay Karine kung wala akong nararamdaman. So I'm staying. Hindi ko alam kung ako lang ba o nakita ko ang multo ng ngiti sa kanyang labi. That's good to hear. He nodded, but staying means concurring in my grandson's imperfections in reality. I already did. I showed him my tight smile. Matagal ko nang tanggap kung ano si Karine, Mr. Farrell. So I'm staying, lalo na't alam kong wala pala siyang asawa. Epilogue, I turned my head to look at him. Sinamaan ko kaagad ito ng tingin. But it seems like it didn't affect him at all. He's just standing there, looking so arrogant with his 2 guards with him. How's the organization? Sir Constello asked. I tapped the head of my pen on the table while glaring at him. Everything is fine. Miss Hermosa is now inside a mental facility and once she'll heal, she'll be sent to the jail. Umupo ito sa aking visitor's chair at sarkasmong tumawa. You're just like your father, Karine. You hate violence, but now you're leading umini pericolosi. Medyo clenched. Nangingimi ang mga kamao kong suntukin siya. Maybe I should be thankful that my mom blessed me some little patience to longer my short ones. I can still hold myself back. What do you want? Malamig kong tanong. I checked the time on my wrist and heaved another deep breath. Mailalakarin pa ako ngayong gabi. And I can't be late. The moment I've been awaiting to happen will be held tonight. Hindi mo man lang ba tatanungin kung ano ang naging usapan namin ng babae mo? He asked. Now that he mentioned it, I turned to focus all of my attention to him. Kita ko kung paano umangat ang kabilang dulo ng labi nito at bahagyang tinagilid ang kanyang ulo. Anong pinag-usapan niyo? I asked coldly. He chuckled nonchalantly. May inabot na ballpen ang kanyang gwardiya na agad niyang pinasa sa akin. That's the least thing I could do to secure you and my grandson's better life. I'll get going. Hindi ako nagsasalita. I watched him walk out from my office together with his guards. Nang makalabas ito ay bumaling ako sa ballpen na kanyang binigay. What am I gonna do with this shit? Binaba ko ito at tumingin sa labas. The sun is getting set. Sinisimulan na akong makaramdam ng kaba. A feeling that I never felt since I was a kid. Muli akong nagbaba ng tingin sa ballpen na binigay ni Sir Constello. It's just a common type of pen that can be seen and bought in any convenience stores. But I feel like something's going on with this pen. Hindi niya ibibigay ang ballpen na ito king wala itong kwenta.
I knock on May door disturb my thoughts. Tumikhim kaagad ako at sumandal sa aking upuan. Hindi pa man ako nakakapagsalita nang bumukas ang pinto at pumasok ang tatlong taong walang ibang magawa kundi ang gambalahin ang buhay ko. You Jude, balita ko may pakulo ka mamayang gabi ah. I've sat on the couch and crossed his legs. Sabi sa akin ni Damien, napairap ako. I stood and walked towards the direction. Umupo ako sa pang-isahang couch at sinamaan sila ng tingin. What the fuck do you want? I asked coldly. The most annoying scum in my circle. Clap his hands like, fucking idiot. Well, hindi mo ba alam? I lifted my brows. Kung hindi ko lang siguro to kasamahan sa organisasyon. Baka kanina ko pa binangasan to. What the hell is it? Tamad kong tanong. Umisi si Yves Atlander sa akin. Our dear friend, Damien Ivanov, is in a very deep trouble. Wika ni Yves na may pang-aasa. Damien just scoffed. Shut up. May forehead creased. Alam mo kung bakit? Ives wiggled his brows and turned to Lander. Ikaw na magdugtong. Kaibigan. Lander thrilled. He married someone who's older than him. Mas lalong sumama ang timpla ng aking mukha. So what? Anong so what? Dude, he married someone older than him and he hooked up with his stepdaughter. Ives replied. Napabaling ako kay Damien at nagkibit balikat lamang ito. I shook my head and smirked. How's everything? I asked him. Damien yawned and laid on the couch. Everything set according to your command. I'm excited to meet your woman Farrell. Ngumisi si Yves. I never thought you're hiding this cheesy cringe side of yours when it comes to a woman. Shut the fuck up. Masisipa kita. I rolled my eyes before standing. Get out of my office. Kakarating lang namin ah. Ang harsh mo naman. Lander complained dramatically. Pinulot ko ang throw pillow at walang pagdadalawang isip na binato ito sa kanya. Ives laughed while Damien shook his head. I tilted my head telling them to leave my freaking office. Naunang tumayo si Damien bago sumunod si Lander na nakasimangot. Hinintay ko silang makalabas bago ako muling bumalik sa aking upuan. I turned my swivel chair around and sit. Muling bumalik ang aking atensyon sa ballpen na bigay ni Sir Constello kanina. Pinulot ko ito at wala sa sariling pinindot. Have you finally made up your mind? May forehead nodded. It's Sir Constello's voice. Tumingin ako sa ballpen na may pagtataka. Yes, it's Colleen. Mas lalo akong naguluhan. Is this their conversation that time after we returned from Pampanga? Then what is it? Nanatili akong nakikinig. I don't know but something's telling me to listen further. I'm staying, Mr. Farrell. I realized you're right all along. Hindi ako babalik kay Karin kung wala akong nararamdaman. So I'm staying. My lips parted. The beating of my heart became erratic. At isang tao lamang ang may kayang gumawa nito. Balak ko pa sanang makinig ng umugong ang aking cellphone. I clicked the pen once again before reaching for my phone. Tinignan ko kung sino ang caller at kaagad itong sinagot. Karin, bilhan mo akong lemon. Colleen's voice welcomed my ears. Yung masarap din na lemon juice at lemon cake. Dalian mo, gutom ako. Hindi pa man ako nakakapagsalita ay pinatayan na ako nito ng linya. My forehead nodded as I looked at my phone screen. What the hell is wrong with that woman? Napailing ako at tinawagan ang isa kong tauhan upang magpabili ng pinapabili ni Colleen. Yes, boss. Lemon cake, lemon juice, and lemon. Find them and send them to my house. I'm only giving you 30 minutes. I immediately turned off the call and stood. Nilagay ko sa drawer ang ballpen na binigay ni Sir Constello at inabot ang aking business suit na nasa kanyang rack. I put on my suit and checked the time on my wrist. It's time. Colleen POB. Kinamot ko ang aking noo at sumimangot kay Madam Julia. Wala kami ngayon sa bahay. Hapon na at nasa loob pa rin kami ng salon. Madam Julia asked me out para samahan siyang magpaganda. Mabuti na lang at nagpaiwan ang mga chikiting ko. Madam, I groaned. Gusto kong kumain ng lemon cake. Kanina ka pang umangawan yan, Colleen. Hindi pwedeng i-postpone yung cravings mo. May bleach pa yung buhok mo, oh. She rolled her eyes at me. Nakasimangot akong tumingin sa harap ng salamin. They bleached my hair first para kulayan ang aking buhok. It was Madam Julia's idea. Wala naman talaga akong balak magpasalon. Lalo na't yung bibig ko nagki-crave ng lemons. Someone's doing their job on my toe and fingernails. May nilagay rin silang face mask sa mukha ko. For moisturizing daw. I'll surely call Corinne to buy me lemons later. Hindi pwedeng hindi ako makakain. I need to eat lemon cake. Colleen, Madam Julia called. Kumusta kasama sa lisang bahay ang ama ng mga anak mo? Umayos ako ng upo at pinikit ang aking mga mata. He's kind. Siya minsan nagbabantay sa mga bata nang hindi nagrereklamo. Minsan ginigising ko siya ng madaling araw para lang bumili ng pagkain. Madam gasped at that. Buntis ka ba? Nangunot ang aking noo, ngunit hindi ako nag-abalang buksan ang aking mga mata. I seriously want to eat lemons. Hindi pwede to. His mother asked the same. I replied and shrugged my shoulders. Malay ko kung buntis ba ako.
hindi naman ako nagpa-pregnancy test. Talaga lang mag-pregnancy test ka after natin dito. Naku, ikaw talaga, hindi na ako sumagot. Bumalik ulit sa aking isipan ang sinabi ng mommy ni Karine. Nabuntis ako, just like what Madam Julia asked me. There's a part of me na nasasabik malaman ang katotohanan. If I'm pregnant then it's good. Wala na akong kaba ng dapat maramdaman. He's not married after all. Nang matapos kami sa salon ay nagtungo kami sa pharmacy rito sa loob ng mall. We bought 3 pregnancy test kits before proceeding to the comfort room. Dalian mo, may bibilhin pa tayo pag bibili ni Madam. Bagot akong tumango at pumasok na sa loob ng comfort room. Naghahanap ako ng bakanteng cubicle at doon pumasok. Minadali ko ang aking ginagawa, bukod sa excited gutom na rin ako. Kaya nang matapos ay kaagad kong sinuri ang 3 test kits para makumpirma. And their suspicion were right. I'm pregnant. Nanubig ang aking mga mata habang nakatitig sa test kits. Merong 2 linya ang 3 test kits. Parehong nagsasabing mailaman niya ang aking tiyan. May hand caressed me to May as I sobbed silently. Pinikit ko ang aking mga mata, sinuot ng muli ang aking jeans. I sniffed and wiped my cheeks before going out of my cubicle. Mabuti na lang at wala akong nakasabayan. Kaagad akong naghugas ng kamay bago naglakad palabas ng comfort room. Anong resulta? Bungad na tanong ni Madam Julia. I showed her the pregnancy test kits. Positive, Madam. Buntis ulit ako. Malakas itong tumili at niyakap ako. Bumagsak kaagad ang aking luha at niyakap siya pabalik. Tang na ang swerte, Madam exclaimed before pulling away from the hug. She wiped the tears on my cheeks and smiled. I'm happy for you, Colleen. Congratulations. Masayang-masaya ako ngayon. I chuckled. Maraming salamat, Madam. Basta, pinandilatan niya ako ng mga mata. Huwag ka nang tatakbo. Paniguradong hindi ka tatantanan ni Mr. Farrell. Bahagya akong natawa sa kanyang sinabi at tumango. Oh, she clapped her hand. O siya, itago mo na yan. May lakad pa tayo. Sinunod ko ang utos nito. Sinilid ko sa bag ang 3 test kits. Bago nagpasyanod sa kung saan niya man ako balak kalagkarin. Natatawa akong napailing dito. Nagtungo kami sa isang bautike na nagbebenta ng magagarang damit. Si Madam ang pumili sa akin ng damit. Hindi ko alam kung anong meron. Wala rin akong planong magtanong. I just go with the flow. Isuot mo na yan, Colleen. Dali na. Gabi na oh. She said. I took deep breath and nodded my head. Nagpalit ako sa dress na binili ni Madam. It's a sweetheart dress na hanggang ibabaw ng aking tuhod ang haba. Hapit na hapit ito sa aking katawan. Pinaresan din ito ng puting doll shoes. Arat na. She dragged me somewhere God knows where. Hindi na ako nagsalita. Tinawagan ko na rin si Karine na bilhin ang aking gustong ipabili para sa aking pag-uwi ay pwede ko nang kainin. Sumakay kami sa taxi patungo sa kung saan. Madam is busy replying someone's text while glancing at me from time to time. Inismiran ko lang ito. Matagal ba tayo? I asked. Malapit na. She replied, o nandito na pala tayo. Nangunot ang aking noo nang huminto kami sa isang 5-star hotel. Nilingon ko si Madam at nakitang lumabas ito. Humugot ako ng malalim na hininga at lumabas din. Maaga pa kong hinawakan ni Madam Julia at naglakad sa hindi ko alam. She's unpredictable today. Parang laging nagmamadali. Dinadamay pa ako. Gusto ko nang umuwi, Madam. Sumimangot ako. I want to eat lemon cake. Mamaya, nandito na tayo. Nangunot ang aking noo. Ha? Asan? Naputol ang akin sasabihin ng mamatay ang ilaw ng buong paligid. Nawala ang kapit ni Madam sa aking braso dahilan upang magtaka ako. I was about to take a step when the light post beside me lighted. I tilted my head. Humakbang ako at kasunod nitong umilaw ang post kung saan malapit sa pwestong inapakan ko. Madam, muli akong naglakad. This time, it was continuous. Dire-diretso ang aking lakad hanggang sa makarating ako sa pwestong maraming nagkalat na rosas. I rolled my eyes around the place. I'm in a garden. Naagaw ng tingin ko ang isang direksyon. Naglakad ako patungo rito dala ng kuryosidad. Just as when I was about to take another step, someone welcomed my view. Hi, Mama! Nakangiting lumapit sa akin si Brie at inabot ang isang tangkay na rosas. I love you po. I smiled. I love you too, anak. Anong ginagawa mo rito? Sinong kasama mo? Nagtaka ako na sa halip na sagutin ang aking tanong. Umatras ito at tumakbo sa aking kanan. Umikot ako sa pwestong tinakbuhan ni Brie at sabay na bumukas ang ilaw ng buong paligid. My lips parted. I saw Karine holding a bucket of flowers with a smile on his lips. Lumapit ito sa akin at inabot ang kanyang hawak na bulaklak. For you, he said. Nagtataka man. Tinanggap ko ito. What is going on? But he just answered me with his smile. He offered his arms. Tinanggap ko ito at nagpasyanod kung saan niya man ako dadalhin. Planado niya ba to? He pulled out chair for me and asked me to take a seat. Pinanood ko siya na puno ng pagtataka. I know you're wondering what is happening. He smiled. Naglibot ako ng paningin at napansin si Clean at pati na nakangiti sa akin. And even Hector. Namilog ang aking mga mata. Bumaling ako kay Karine. Anong nangyayari? I asked. He smiled and held my hand.
You look pretty today. Namula ako sa narinig, umiwas ako rito ng tingin at dahil sa pag-iwas na yon, namataan ko ang mga letra na nakaporma sa mga kandila. My eyes widened as I looked at Corinne. Natulos ako sa aking kinaupuan nang lumuhod ito sa harapan ko gamit ang isang tuhod. He kissed the back of my hand. Thank you for coming into my life, Astria. His silver eyes stared at me as if he's reading my soul. Thank you for changing me into a better man. Corinne, I don't want to rush you with anything, but I can't lose you either. Humugot ito ng malalim na hininga. So Colleen, I'm asking you this. Nanatili akong nakatitig dito. Will you marry me? And for a moment, I was dumbfounded. Para akong tinakasan ng sariling tinig. Nanlalamig ang buo kong katawan sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Astrid, napakurap-kurap ako. Bigla kong naalala ang test kits na ginamit ko kanina, kaya kaagad ko itong kinalkal sa bag. Nang mahanap ko ito at walang pagdadalawang isip ko itong inabot sa kanya. What's this? He asked confusedly. I smiled. Tangina pati labi ko nanginginig. I'm pregnant, Corinne. He looked up at me, and my eyes watered. It's a yes, Corinne. I'm marrying you. Hindi pa bumibilang ang segundo nang kaagad ako nitong dambahin ng yakap. Kasabay noon ang pag-ingayan ng mga taong nakapaligid sa amin. God, am I not dreaming? He asked. Umiling ako. You're not, Corinne. Pumapayag akong pakasalan ka. He cupped my cheeks and looked at me. For the first time I saw him like this, crying, looking so vulnerable. I love you, he whispered. And that just melted my heart. You love me? I asked. He sniffed. Since the day I met you, Colleen, the only person who can make my heart beat erratically is you. I closed my eyes as he slid the ring on my finger. I love you too, Corinne. And I just realized that love isn't just all about happiness and pleasure. It's also about sacrificing and taking risks. Because at the end of the day, what our heart demands will be followed. Pagwawakas,